Next topic is the source transformation. Okay? So, sa source transformation, ang concept niya is para sisimplify din tayo ng circuit. Okay, so from the name itself, so source transformation. Ibig sabihin, yung source is na-transform natin. Okay? So let's say given tayo ng voltage source, ita-transform natin into current source. And also, in case na meron tayong given na current source, pwede natin i-transform into voltage source. Pero ang condition natin is, kapag magkakandak tayong transformation, let's say given tayo ng independent source, let's say voltage source. Okay? So dapat meron siyang corresponding resistance na nakasiris sa ating source. Okay? So ito yung ating voltage source. Okay, then ito yung ating resistance R. So kapag sa circuit may nakita tayong ganitong circuit, okay, so pwede po natin siyang i-transform into current source. Okay, so ang mangyayari, so yung current source naman natin is magiging parallel do sa ating resistance. Okay, so yan. So ito yung resistance R pa din natin, pero dito yung current natin is yung IS. Okay? So, paano yung magiging calculation natin once na nag-transform tayo? So, ito is simply ohms law lang. So, syempre, kapag given tayo ng voltage resistance para makumpit si current, so by Ohm's law, so yung ating current source equals to voltage source divided by the resistance. Okay? So, yung magiging orientation o connection ng ating resistance is mababago lang. So, from series sa voltage, magiging parallel siya kapag kinonvert natin sa current. Okay? And also vice versa. So, ibig sabihin, kung given naman tayo ng current source na nakaparallel sa ating resistance, so pwede po natin siyang i-transform into voltage source na nakaseries sa resistance. So, yung magiging formula naman natin, so same pa din, so Ohm's law pa din, so Vs equals to Is multiplied by the resistance. Okay, so same concept lang siya. Okay? So yan, so what if meron naman tayo mga dependent source? So let's say voltage. Okay? Ayan. So voltage, yun nakaseries sa ating resistance. Okay, so same pa rin siya, say Bs. Alright. So pwede natin siya convert into current source. Pero syempre, kung dependent voltage source to, so dapat yung magiging equivalent transformation niya is dependent din. Di ba? So dito magkakaroon tayo ng dependent current source. Ayan. Na nakaparallel sa ating resistance. So ito yung resistance R pa din natin. So ito yung magiging current source IS. Okay? So titingnan nyo dito, syempre, yung magiging direction ng current and also yung polarity ng voltage source. So tatandaan nyo, kapag given tayo ng polarity ng voltage na plus minus, okay? So yung magiging direction ng ating current is laging papasok sa negative polarity. Kaya dito, kung mapapansin natin, pataas yung direction. Kasi kung maglalagay tayo dito ng current, di ba? So papasok siya sa negative polarity. Okay, kaya yung direction natin pataas. Kung ito naman is naging negative, positive, so yung direction naman ng magiging current source natin, once na ni-transform natin is pababa. Okay? So, yung concept ni source transformation. So, para magsisimplify lang tayo dito ng circuit. Okay? Pero, syempre, hindi lang naman isang simplification gagawin natin dito. So, series of simplification. Kaya, mangyayari dito, so kapag nag-transform tayo, so dapat may masisimplify tayo sa resistance. Kasi kapag ginawa natin, nag-transform tayo, let's say given tayo ng voltage source sa resistance, transform natin sa current source. Okay, then yung ating resistance R. Pero wala tayong na-simplify dun sa ating resistance. So, wala ding mangyayari o walang mababago sa circuit natin. Okay, kumbaga, pabalik-balik lang yon. So, dapat, once na nag-simplify tayo ng circuit o nag-transform tayo ng circuit, so make sure lang na may masisimplify tayo. Okay? So, ayan yung concept natin for source transpo. So, try to example. Okay, so find BO. Okay, so using source transpo. So yung BO natin is the voltage across 8 ohms. Okay? So ang technique dito is hangga't maaari, huwag niyong gagalawin yung element kung saan nandun yung hahanapin natin na value. Kaya dito, yung ating 8 ohms, hangga't maaari,
wag muna natin gagalawin. Okay? So yung ibang element muna yung ating i-reduce o yung ating i-simplify. Okay? Kaya from this, so paano natin simplify? So ito, 4 ohms, naka-parallel sa 3 amperes. So pwede natin siyang i-simplify, di ba? O transform into voltage source. So same concept dito sa right side. So 3 ohms, naka-series sa 12 volts. Di ba? So dito muna tayo. So kunin natin yung voltage source. So yung BS natin dito is equals to, so 4 ohms, so multiply by 3 amperes. So magiging 12 volts. Okay? So itong part na yon. Okay, so dito naman sa kabila, so kapag transform ko naman to into current source, 12 is equals to 12 volts divided by 3. So we have 4 amperes. So pwede po yung simultaneous na pagta-transform. Kung may nakita ko sa circuit na pwedeng dalawa o tatlo yung pwedeng transform, transform nyo. Okay? So, yan, kung baka kanya-kanya naman diskarte yon. So kung gusto niyo isa-isa para at least hindi mo na magalaw to, baka mamaya ibabalik din naman natin sa current source. So walang problema yon. Okay? So malaga is alam mo yung concept ng pagta-transform. Okay? So from this, sisimplify natin. So mapapansin natin yung current direction pababa. So kung maglalagay ako dito ng voltage source, so dapat yung negative nasa taas kasi papasok sa negative polarity, lalabas sa positive. Okay? So ito yung magiging BS natin. Okay, ito yung magiging 12 volts. Then, ang magiging connection na natin sa resistance is series na. Ayan. So, ito yung equivalent nitong 4 ohms saka 3 amperes. Okay? So, same pa din yung resistance natin dito, 4 ohms. Then, si-series tayo sa 2 ohms. Okay, ayan. Then, ito yung ating 8 ohms. Then, ito, simplify din natin. So, magiging parallel na yung connection natin. So, parallel. Ayan. Then, yung ating current source. So yung current source natin, so by the polarity ng ating voltage source, so pataas yung magiging direction. So ito yung 4 amperes. So ito 3 ohms. Nandito pa rin yung BO natin. So 8 ohms. Then ito yung ating 2 ohms. Okay, so from this, pwede tayo mag-simplify. So ito yung sinasabi ko kanina na dapat meron tayong masimplify man lang sa resistance. May masiris tayo o maparallel. Kasi kung tatransform ulit tayo, babalik lang tayo sa original na circuit, di ba? Kaya dito, kailangan natin mag-simplify. Okay, so itong 4 ohms saka si 2 ohms naka-series. Equivalent nito, 6 ohms. So, si 6 ohms naka-series sa atin 12 volts, di ba? So, pwede uli natin siyang i-transform into current source. So, kung kukunin natin kanyang value, so IS natin is equals to, so 12 volts divided by 6 ohms. So, we have 2 amperes. Okay, so kung ating i-drawing uli, so current source, so itong 6 ohms, magiging parallel na siya. Okay, kasi current source na yung kukunin natin. Then, yung ating 8 ohms, then 3, then yung 4 amperes. Ito yung 6. So, yung direction natin, pababa. Okay, so we have 2 amperes. Ayan. So, ito yung magiging simplified circuit natin. So, mapapansin natin sa circuit, so lahat sila naka-parallel na. Okay? So, again, yung 8 ohms, hanggat maaari, wag muna natin gagalawin. So, si 6 saka si 3, itong part na to, si 6 saka si 3, parallel pa din, di ba? So, nasa gitna lang naman si 8 ohms. So, actually, pwede naman natin ilipat yon kung tutusin. Kasi lahat naman sila nakaparallel. Kaya ito, kung ipaparallel natin, so 6 parallel sa 3, so we have 6 times 3, 18 divided by 9, so we have 2 ohms. Okay, so ito yung equivalent nila ng itong dalawang resistance natin. And also, kapag meron tayong multiple current source na nakaparallel, so pwede po natin siyang simplify. So nakadepende siyempre yun sa direction.
So, kung parehas ng direction sila, so additive yung magiging solution natin. Pero kapag opposite direction, syempre, pagmaminus natin. Okay? So, ano yung magiging direction once na minus natin? So, yung magiging direction natin, syempre, is yung pinakang mataas na value. Kaya dito, si 2 amperes pababa, si 4 amperes pataas. So, 4 minus 2 kasi is opposite direction. So, ang magiging circuit na natin is ganito. Okay? So, 2 amperes sa 4 amperes. So, magkaibang direction. So, 2 amperes pa din. Okay? So, 4 minus 2, 2 amperes. So, anong direction natin? Mas mataas si 4, kaya dapat pataas yung ating direction ng current. Okay? Kung mas mataas naman dito sa kabila, so magiging pababa yan. So, ipagmaminus lang natin diretso. Okay? So, ayan. So, then, meron tayong pinarallel na resistance kanina. So, ito si 2 ohms. Then, yung ating hindi ginalaw na element, which is yung 8 ohms. Ayan. So, nandito yung kukuha natin ng voltage BO. So, 8 ohms. Then, ito si 2. Okay, so from this, ito na yung magiging simplified circuit natin. So, dito pwede na tayo mag-conduct ng ah, basic law para sa pagkuha ng BO. Okay, so dito, by current divider, pwede natin makumpute yung current sa 8 ohms. Let's say current IO. Okay, so by current divider theorem, so IO is equals to, so 2 amperes. So multiply by, so we have 2 ohms, so divided by 2 plus 8. Okay, so we have 4 divided by 10, so we have 0.4 amperes. Okay, ito yung magiging value of IO. So, kailangan natin is BO. So, BO is equals to IO multiplied by 8 ohms. So, we have 0.4 amperes. So, multiply by 8 ohms. So, ang maging value natin ng BO is equals to we have 3.2 volts. So, ito yung magiging final answer natin. Okay? So, ayan po. So, ayan. So, kalimitan naman dito sa source transformation, parang magiging pinakahuling circuit natin is lahat, either lahat nakaparallel o kaya isang loop na lang. Okay, parang yun yung magiging objective natin sa simplification ng circuit. Lahat nakaparallel yung element o kaya iisang loop na lang yung matitira. Kasi kung iisang loop na lang, ang ikakandak na lang natin na law is yung KVL. Ba? Kirchhoff's voltage law. Okay, para makompute yung current na dadali doon sa mismong loop. Okay? So, try tayo another example. Okay, so find IO. So, IO is the current flowing through 7 ohms. Ayan. So, simplify muna natin. Okay, so sige, ang objective natin, so mga nakaparallel naman to, ah magkaroon tayo ng mga parallel na element. Okay, kasi dito may voltage source. So, kung tutusin itong part na to sa 3 amperes, saka itong series combination, pwede kong convert sa voltage. Yun nga, ang ating objective maging parallel element lahat sila. Okay, so dito muna tayo sa left side. Okay, so si 6 tsaka si 3 naka-parallel. Okay, so may pagitan lang na 5 amperes pero parallel pa din po yan. Okay, so 6 parallel sa 3. So we have 2 ohms. Okay, kung naka-parallel na sila, then i-convert na natin yung 5 amperes papuntang voltage source. Okay, kaya magiging BS natin is equals to, so 2 ohms, so multiply by 5 amperes. So we have, so 10 volts. Okay, so ang direction ng current natin pataas, so yung magiging polarity ng ating voltage is so plus minus. Okay, then isi-series natin yung resistance. Ayan. So, kapag ka-series natin sa resistance, isi-series pa din natin siya sa voltage source, di ba? So, mas maganda paglapit ko na lang yung dalawa. So, para at least makita nyo. Okay? So, ito muna yung voltage source. Then, dito lang sa baba ko lalagay yung resistance para makita nyo. Okay? Then, may voltage source ulit tayo dito na 5 volts. Ayan.
Then simplify ko na itong dalawang resistance, naka-series lang naman. So magiging 5 ohms lang yon. So ito, yung series combination nitong dalawa. So 5 ohms. Ayan. So yung 3 amperes. Then itong 7 ohms. So IO. Ito yung ating 5 volts. So ito yung ating kinumpit kayo ng BS. Okay, so plus minus. So 10 volts. Then yung resistance natin na 2 ohms. Okay, so mapapansin natin dito, yung 10 volts saka 5 volts naka-series. Kanina kasi may parallel combination tayo ng dalawang current source. So ginawa natin, pinag-combine natin, di ba? So dito, ipag-combine din natin itong ating voltage source na naka-series. So paano natin malalaman kung siya is pag-a-add o pagma-minus? Okay? So mag-assume tayo ng current na dadaan doon sa ating voltage. Kung same ng polarity sila, so ibig sabihin additive. Okay? Let's say may current dito dadaloy. Okay, so papasok sa negative polarity sa 10 volts, also papasok sa negative polarity ng 5 volts. So ibig sabihin, pwede natin siyang i-combine. Okay? So ibig sabihin, additive lang siya. Kaya magiging total voltage natin dito is 15 volts. Okay, so yung BS natin dito is 10 plus 5. So 15 volts yan. Okay, kung magkaiba naman ng polarity, ipagmaminus natin. So, parang katulad lang sa current source, kung alin yung pinamataas sa value, yun yung magiging polarity natin. Let's say nagkaiba dito. Ito naging negative positive. Papasok sa positive polarity ng 10 volts. Pero papasok sa negative polarity ng 5 volts. So magkaiba ng polarity. So pagmaminus lang natin siya directly. So 10 minus 5, so we have 5 volts. So yung magiging polarity ng magiging voltage source is kung alin yung pinamataas, which is yung 10 volts. Okay? So ganun yung concept natin. So from this, so nakaseries sa resistor yung ating voltage source. So pwede din natin siya i-convert into current source para diretso na tayo. Okay, so ito yung combination nitong dalawa ha, dalawang voltage source. 10 volts saka 50 ng 5. Kung convert na natin sa current source, so IS natin is so 15 volts, so divided by 2. So 7.5 amperes. Okay, so from this, so drawing na ulit natin. Okay, so yung current source, so plus minus, so pataas yung magiging direction natin. So ito si 7.5. So ipaparallel natin yung resistance. Ayan. So ito yung 2 ohms. Then may nakaparallel na 7 ohms. Then yung ating 3 amperes. Then yung ating 5 ohms. Ayan. So ito si 5 ohms, 3 amperes sa pataas. Ito si 7 ohms. So dito pupunta si IO. Ito si 2 ohms. Ayan. Ito yung magiging simplified circuit natin. So mapapansin natin, lahat nakaparallel na. So meron tayong dalawang current source. So pwede na natin siyang i-add. So magiging total current source natin is so 7.5 plus 3. So 10.5 amperes. Si 2 ohms tsaka si 5 ohms naka-parallel. So pwede natin i-simplify na lang. Okay, so we have 2 parallel sa 5. Okay, so we have 10 over 7. So kung sisimplify natin para ma-complete natin o ma-drawing natin yung simplified circuit, ito na lang siya. Okay, so ito yung current source natin. So we have 10.5 amperes. So ito si 7 ohms. Nandito yung IO. Then ito yung 10 over 7. Okay? So from this, so by current divider theorem, pwede natin makompute si IO. Okay? So IO is equals to, so 10.5 yung source. So multiply by, so 10 over 7 all over 7 plus 10 over 7. So we have 10 times, so
10/7 all over 7 plus 10/7. Ay, 10.5 pala, sorry. Okay, so we have 1.78 amperes. Ito yung magiging final answer natin. Okay? So next. Yeah, so find Bx. So dito mapapansin natin may dependent source na tayo. Dependent current source Bx. Okay? So dito, try muna natin itong simplify. Okay, so tandaan nyo pa din, bawal po tayo mag-combine directly ng dependent tsaka independent. I mean, halimbawa dito, may voltage source na nakaseries dito sa kabila. Yung isa dependent, yung isa independent. So hindi natin siya pwede directly add. Okay? So, ayan. So dito, pwede natin to simplify. Okay? So sige, si 6 volts saka si 2 ohms, sige, ating ikunin yung current niya. Okay? So current source natin dito, transform natin into current. So we have 6 volts divided by 2. We have 3 amperes. So dito sa kabila, current source to. So convert naman natin sa voltage source. So we have 0.25 Bx, so times 4. Okay, so Bs natin is equals to Bx. Okay? So kapag re-redraw natin, so magkakaroon tayo ng current source na nakaparallel sa resistance natin. Then ito yung 2 ohms. Then ito, magiging series na. Okay, so si 4 ohms, saka yung ating voltage source na dependent. Okay, then meron tayong 18 volts na independent source. So plus minus, so 18 volts. So pakakaliwa yung ating direction ng currents. Kaya ito plus minus. So ito si Bx. Ito si 4. So plus minus, so Bx. Ito si 2. Ito si 2. Ito si 3 amperes. So ito yung magiging circuit natin. So from this, yung binanggit ko kanina, itong Bx saka 18 volts, hindi natin siya directly pwedeng i-add. Okay? Kasi pag in-add natin, ano yung magiging output? Dependent ba o independent? Di ba? So kaya hindi natin siya pwedeng directly i-add. Kaya dito, parang no choice na tayo kasi kailangan natin masimplify itong circuit natin. Pero yung 2 ohm, yung BX kasi nasa 2 ohms. Kaya magagalaw natin siya. Kagaya ng binanggit ko kanina, hanggat maaari, wag gagalawin. Pero kung no choice talaga, saka lang natin isi-simplify. Kaya itong ating um, 2 ohms saka 2 ohms na nakaparallel. Okay, so sir, paano yung magiging value of Bx? Tatandaan nyo, yung Bx nandito lang sa kalapit ng 4 ohms. Di ba? So, kumbaga, magkakaroon ka lang dyan ng Bx talaga. Okay? So, kung sisimplify natin to, so we have 2 parallel sa 2. So, we have 1 ohm. Okay? So, yung ating, ito nakaparallel. So, para maging isang loop na lang siya, convert natin sa voltage. So, yung magiging voltage natin is equals to, so ito 3 amperes multiply doon sa nakaparallel na resistance, which is equivalent itong dalawa, di ba? 1 na lang siya. Ito, kinumpit natin. So, 1. So, ito, 3 volts. So, magiging new circuit natin, ito na. Isang loop na lang siya. Ayan. So, plus minus. So, ito is 3 volts. Then, series yung ating resistance. So, 1 ohm. So, sige, lalagay ko muna yung mga value saka yung element. Ayan. So, mapapansin natin, one loop na lang siya. Ito si 4 ohms. So, plus minus. So, Bx. So, plus minus. So, 18 volts. So, yung Bx natin, mapapansin natin kanina, nasa pagitan ni 4 ohms papunta dito sa left side. Okay, kaya ibig sabihin, yung ating Bx, nandito yan. Okay, so, ayan.
So, plus, minus. So, yan ang kukuha natin mamaya. Okay? So, isang loop siya, kunin muna natin as a whole. Yung current na dadaloy sa circuit. Okay? So, let's say, KBL ako dyan. Let's say, current I. So, KBL at loop I. Okay, so we have negative 3 volts. So, plus 1 ohm times I. So, I. Plus 4 ohms times I. So, we have 4I. So, plus BX. Plus 18 equals to 0. So, from this, mapapansin kasi natin, dalawa yung magiging unknown value natin. Okay, so simplify muna natin. So, we have 5I plus BX. So, ito, 15. Lipat ko sa kabila. So, magiging negative 15. So, ito yung magiging equation number 1 natin. Okay? So, another is, kukuha tayo ng equation. So, ito kasi, parang ito pinanghati nitong dalawang, loop natin eh. Dito sa left side, tsaka dito sa right side. Pero yung current naman, nadadaloy parehas, current tayo lang natin. Kumbaga, itong BX, parang voltmeter lang, i-measure lang natin yung voltage dito sa dalawang terminal. Kaya, ibig sabihin, pwede tayo mag-conduct dito ng another KBL. Okay, let's say at loop A. Okay? So, KBL at loop A. Okay, so we have negative 3. So, plus 1I, okay, plus BX equals to 0. Okay, dito lang sa loop A, itong maliit na loop na to. Okay, hanggang dito lang sa BX siya. So, from this, so arrange natin. So, I plus BX is equals to 3. So, ito yung magiging equation number 2 natin. Okay, so 2 equations to unknown, pwede natin makumpute yung current I tsaka si BX. So, mode 5, 1. So, 5, 1, then negative 15. So, 1, 1, then 3. Okay, so current natin is negative 4.5, voltage is 7.5. Negative 4.5 amperes, then 7.5 volts. So, pinapakompute is BX, so sagot natin is 7.5 volts. Okay, so ito yung magiging final answer natin. Okay?